well, hindi yata napasama sa mga balita din natin kanina, pero kahapon ho ay isang malaki nating inireport yun na nakaladkad pa ng pick-up, naghihintay, 73-year-old senior citizen para lamang makabili ng 20 pesos na bigas. 8:08 at tayo po ay nakapagpa-schedule sa Department of Energy dahil 'di ba nung nakaraang mga araw may mga warning po no. Yes, oo naman syempre. May mga warning po, yellow alert, red alert at numinipis po ang ating kuryente na nakaamba ang mga rotational brownout, blackout. Si Yusek Mario Marasigan, makakausap po natin mula sa Department of Energy. Yusek, magandang umaga po at salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Yusek. Sige, Yusek, so makikikumusta lamang ho kami ng lagay ngayon ng ating mga planta at tayo ba ay may inaasahan pa ngayon sa mga susunod na araw ng rotational brownout, sir? Base po sa report sa atin ng ating system operator, dito po sa Luzon wala po tayong inaasahang yellow or red alert ngayong araw na to. Ang ating pong kapasidad para magbigay ng kuryente ay meron po tayong 18,776 megawatts, samantalang ang pinakamataas po natin projection na pwedeng maging demand po ng kuryente ay nasa 12,785. Mm-hmm. So malaki-laki po ang ating reserba ngayong araw na to. Ito po ay sa buong maghapon, higit po sa 3,000 or 3,000 megawatts ang ating pong reserba. Kaya wala po tayong problema. Mm-hmm. Ganun din naman po sa Mindanao, wala po tayong problema pagdating po sa sitwasyon ng ating serbisyo ng kuryente sa Mindanao dahil kahit po may demand tayo na 2,533 megawatts, meron po ang kakayanan ng Mindanao na mag-produce ng 3,400 megawatts. Mm-hmm. So mahigit pong 100 megawatts ang pwede. Bali, lumalabas po. Malaki-laki po yung ating reserva dyan. Umaabot po ng 700 megawatts ang ating kasobrahan. Mm-hmm. Ngunit sa Visayas po, meron pa po tayong deklarasyon ng yellow alert. Buhat alas 4 po hanggang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ako, gabi. Ito po ay Mm-hmm. sa kadahilanan na marami pa rin po tayong planta na hindi nakakapagbigay ng serbisyo ng kuryente or kulang ang kanilang ibinabatong kuryente po sa ating grid system. Mm-hmm. So lumalabas po ang atin pong demand sa Visayas ay umaabot po ng 2,575 pero ang atin pong kakayanang magbigay lang ng kuryente ay umaabot lang ng 2,969 megawatts. So may kakulangan po tayo doon. Datapwat, kahit po tayo ay merong yellow alert sa Visayas, hindi naman po ito nangangahulugan na magkakaroon na po ng rotational brownout. May kakayanan po ang Luzon at ang Mindanao na magbigay ng kung ano po yung sobra sa Luzon at sobra sa Mindanao, pwede po nating i-export sa Visayas. Opo. At ang pinag-uusapan lang natin, Yusek, dito ay for today. Ano po? Opo. Opo, for today. So may projection kayo at least on a weekend until maybe hanggang Monday? Sa ngayon po, wala po kaming nakikitang magiging problema sa Luzon at Visayas. Oo. Pero tayo po ay naghahanda dahil alam na po natin, pumapasok po ang tag-init. Oo. Kaya tumataas po ang ating mga demand sa paggamit ng kuryente. Mm-hmm. Tayo naman po ay meron ng mga forecast peak demands kung saan iniaakma po natin yung ating supply. Opo. Ang talaga lang po na binabantayan namin ng maigi, doble-doble, ay ang kalagayan po ng Visayas. Yes. So sa Luzon at Mindanao po, hindi po tayo nakakakita ng anumang babala or alert level, whether yellow or red, para sa mga susunod na araw. Opo. Sige, so sa ngayon, kaninyo, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi sa Visayas po ang magkakaroon po ng rotational, po ito? Brownout po ito? Yung 4 to 8 p.m.? Hindi po.
Oo. Naka-yellow alert lang po tayo. Yellow alert lang. Oo. Opo, ang ibig po sabihin ng yellow alert, may sapat po tayong supply ng kuryente, Mm-mm. ngunit manipis po ang ating reserba. Ayun. And so walang possibility, Yusek, kasi mga nakikinig at nanonood po sa atin, walang possibility na ito ho'y mauwi into red alert na. Wala naman po kaming nakikita, kagaya po ng nabanggit ko kanina, Oo. kung may pangangailangan po sa Visayas at may kasobrahan naman sa Luzon at Mindanao, pwede pong magbigay ng kuryente, mag-export ang Luzon at Mindanao sa Visayas. Apo. Ano ang, para lang dun din po sa mga ngayon lang po nakatutok sa atin, ano pong reason bakit sa Visayas concentrated po itong mga yellow alert, red alert? Bakit po Visayas? But not Luzon or Mindanao? Bali po, malaki po ang kakayahan ng Luzon at Mindanao para mag-generate ng electricity. May karamihan po tayo ng mga planta na nandito sa Luzon. Ganun din po sa Mindanao. Marami po nagtayo ng mga nakaraang taon sa Mindanao kung kaya sobra naman po ang kapasidad nila para sa demand ng Mindanao. Okay. Ngunit sa Visayas po, dapat meron po tayong sobrang generation capacity sa mga isla ng Visayas. Mm-mm. Meron po tayong 19 na power generation facilities na hindi po makapagbigay ng naka-outage po sila, naka-down po yung kanilang mga system. Mhm. Kung saan po 686 megawatts po ang nawawala sa Visayas grid. Mm-mm. Bukod pa po rito, meron pong 14 na planta nang dahil po sa iba't ibang rason, technical po at administrative, hindi naman po maibigay yung todo-todong kapasidad po nila. Mm-mm. At ang total po, itawag po namin yan, duration. Ang total duration po natin ay 180 megawatts. So kung susumahin po natin, ang nawawalang capacity sa Visayas ay humigit kumulang po 860 megawatts. Okay. Yun na, meron pong talagang yung pagkukulang po ng supply ng kuryente. Halimbawa po sa mga hydropower plants natin sa Visayas, Oo. naka-derated po sila dahil kukunti ang tubig. Yun naman po mga biomass energy resources natin, dahil hindi po milling season, kukunti po yung kanilang bagaso na pwedeng gamitin panggatong. Mhm. So ganun po yung sitwasyon natin Sa sa coal? Visayas. Yung powered plant? Pagdating po doon sa coal power plants, ito po yung, meron po tayong 3 planta na may kalakihan. Oo. Ito po yung Terma Visayas at Panay Energy Development Corporation. Mm-mm. Na yung pong TBI, meron pong 2 planta na tig 150 megawatts yan. Mm-mm. At yun naman pong ating Panay Energy Development Corporation, ganun din po, mayroong 150 megawatts. So 450 megawatts na po yung nakadown natin doon po sa coal resources natin. Ito po yung ating pinapalo up palagi dahil isa man po sa mga planta na to ay malaking tulong na Opo. para po doon sa pangangailangan ng Visayas. So Right. man-to-man po, kumbaga sabihin natin, minaman-to-man po namin yung pagbabantay kung kailan sila makakabalik. Nagpadala na rin po kami ng mga technical personnel doon para magbisita, alamin po yung talagang ginagawa nila at saka ano yung pwedeng maitulong ng ating pamalaan para mapabilis po ang pagre-repair nila. Opo. Itong 19 ninyo na power generation facilities na naka-down yung system, ano po ang reason nito, sir? Iba't iba po. Yung pong iba, yung tinatawag natin naka-force outage po, internal pong naging problema at hindi kagad dahil po sa problema ng kanilang planta, kailangan pong i-repair at hanggang sa ngayon po ay hindi pa natatapos. Kasama na po dyan yung 3 coal plant na nabanggit ko. Mm-mm. Yun naman pong iba, ginagamit po yung pagkakataon, yung pong mga nakaplano, ay yun naman po ay sa kadahilanan na humingi po sila ng karampatang approval, lalo na po yung mga hydro natin, na sila lang ang pinapayagan po natin mag-conduct ng preventive maintenance during summer season. Alright. At ito ho ay kumbaga foreseen po ninyo, Yusek. Doon po sa mga wala lang alam doon sa process natin ng, well, number 1, yung accountability. I know sa kontrata po niyan merong mga ganyang rules
Kumbaga ito ho ay nasa purview po ninyo, itong ganitong mga iba-ibang kadahilanan kaya ho sila naka-down yung system? Binabantayan po natin ang lahat ng facilities natin sa elektrisidad. Oo. Maging ito ay mga planta ng kuryente, linya ng kuryente, Right. o mga substation. Opo. Ngunit tayo po ay, ang pagmamacheck po natin at pag-check, pag-iimbestiga, ay para lang po makita natin kung sumusunod sila o hindi doon sa ating mga requirements. Yes. Pag hindi po nila na-comply, ito po ay ating ini-endorse sa Right. Energy Regulatory Commission. Right. Dahil ang Energy Regulatory Commission naman po ang may karapatan at may authority para magpataw kung merong mga paglabag sa kanilang serbisyo, magpapataw po ng penalty or mga yung kaukulang ano po ba yung Violation. Oo. Pwede po kasing kansilahin yung kanilang operating Yes. certificate, Yes. yung permission nila. That's right. Pwede po pagbayarin sila ng penalty. That's right. Or tuluyan pong hindi na sila payagan na makihalubilo sa industriya ng ating elektrisidad. At ito, Yusek, na itong mga iba-ibang kadahilanan kaninyo ng mga naka-down ang system sa inyo ngayong so far assessment, are these violations of their contract? Well, meron pong posibleng yung iba ay hindi na makaka-comply kung kaya pinag-aaralan na po natin kung sila po ba ay dapat nang bigyan ng show cause order Oo. or bawiin na po ng DOE yung kanilang yung aming endorsement para po Ayun. makansela yung kanilang mga kontrata. Ayun. So, masusing investigasyon po at Opo. pag-review ng kanilang kontrata ang ginagawa natin. Opo. Kasi Yusek, 'di ba, sa isang karaniwang nakikinig po siguro at nanonood sa atin, parang hindi naman ho ito first time, no Yusek, and parang sa mga nasa energy sector, kabisado na ho ito. Parang it just makes us wonder bakit nangyayari pa yung ganon. Tayo naman, kayo sa gobyerno, tuloy naman ang pag-alalay din dito sa mga nagnenegosyo. Halimbawa, dito sa mga facilities mong ito. So kumbaga parang siguro maganda rin ma-report sa taong bayan bakit nagda-down pa sila, ano ang rason, and where are they coming back, no, in their full operation, di ba, Yusek? Tama po yun. At maraming salamat po at inyo na ipahayag yan. Actually, yan po ang mga nilalaman ng sulat natin sa bawat stakeholder natin sa electric power industry. Yes. Tama po kayo. Bakit po sila nag-down or nagkaroon ng outage? Ano po yung kadahilanan? Hanggang kailan po sila naka-down? At ano yung kasalukuyan nilang ginagawa? Mhm. At kung hindi po nila masusunod yon nang naaayon do sa timeline po na binibigay ng ating rules and regulation, Opo. then pinagpapaliwanag na po natin sila para patunayan nila, magbigay sila ng mga reasons, justifications kung bakit hindi po natin kakansilahin or i-endorso ang pagkansila ng kanilang mga certificate of compliance. Mhm. Kasi ang mga initial nating maiisip lang ngayon, bukod sa tag-init, parang initially lang, na kahit wala pang empirical na ebidensya, yung gulo sa Middle East. Pero isa lang yon kasi yung coal lang naman yung directly linked doon, Yusek. So far, wala. Oo. Mawalang galang na po. Pero yan po yung unang pinagtuunan namin ng pansin. Dahil oo. alam po natin Oo. na hindi lang po yung coal. Nandyan po yung mga diesel, bunker at natural gas na Ayun. ginagamit nating fuel. Ayun pa nga, So oo. kaagad po, ang una pong ginawa ng ating kagawaran ay makipag-ugnayan po sa mga planta at alamin kung sila ay may pagkukulang ng kanilang supply ng fuel. Right. At doon po sa mga kinukulang, tayo po, naalala niyo po, nagkaroon po tayo ng importasyon sa pamamagitan ng PNOC Yes. Exploration Corporation. Yes. So kung kinakailangan po na mag-alat kami ng diesel para sa mga planta na yon, Oo. ito po ay aming pinag-aaralan. Yes. Continuous po. So nakahanda po, hindi po dapat maging problema Right. ang supply ng fuel. Ang atin lang pong kinakabahan ay yung pagtaas ng presyo. Pero Yes. pagdating po sa supply, wala po tayo nakikitang problema. Ayun na nga 'di ba? Yun naman ang assurance nyo noon pa Kaya medyo ako nagulat din. Ano itong dahilan nga nitong ito na naman tayo kasi syempre naman, Yusek, sa karaniwang tao, 'di ba? Kung kailan pa naman tag-init nga ni hindi ka makakapagbukas ng electric fan kasi walang kuryente.
Pag Visayas, kasi masyadong malaki, ano bang area ho ito pala? Yung naka-yellow alert, para lang ho medyo siguro may konkretong imahinasyon yung mga nanonood at nakikinig po sa atin. Yung 4 to 8 p.m. sa Visayas Grid, ano mga lugar po itong maapektuhan? Yung kumbaga naka-yellow alert, para lang may information po sila. Ang buong Visayas Grid po ang naka-yellow alert. Yes. Kaya sako po niyan ang mga isla ng Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros at Panay. Yun. So yung pong malalaking isla na nakakabit sa grid ang tatamaan po or yung apektado ng ating yellow alert. Ayun, opo. Yung issue natin noon pa, Yusek, sa mga tower lines sa NGCP, kumusta po yun? Sa ngayon po sa Visayas wala tayong problema, pero dito po sa Luzon nung nakaraang linggo, ang pangunahin pong problema na nakadagdag kung bakit tayo nagkaroon ng yellow alert, red alert, ay meron pong dalawang major transmission line na natira. Yun po yung kadahilanan kung saan po yung ating natural gas facilities sa Batangas ay na-isolate at hindi po maka-generate. Ayun. Sa Luzon lang ito. Visayas walang problema sa transmission lines. Sa ngayon po, wala tayong nakikita at kami po ay nananalangin na wag naman sana ngayong tag-init saka pa sila magkaroon ng problema. Kaya nga, sa Mindanao, wala rin tayong nakikitang magiging problem. Sa Mindanao po, dahil malaki po yung ating nasasakupan sa Mindanao, kung ikukumpara po natin sa Luzon, mas robust po at mas marami ng linya na itayo sa Luzon. Pero sa Mindanao po, may mga limitasyon pa ang pag-transmit po natin ng elektrisidad. Hindi pa po kompleto lahat ng mga linya na magbibigay po ng yun hubang karampatang pagsalo ng pag-supply. Yung tinatawag po naming N-1 or redundancy. Kailangan po pag nasira ang isa, may sasalong isa pang linya. Ayun. May kakulangan po tayo sa Mindanao kung kaya't malaki pa po ang ating mga plano para po ma-improve ang transmission system natin sa Mindanao. Alright, sige, final na lang, Yusek. So with all of this, may timeline ho ba tayo rito? Kasi kahapon din, kausap natin Pag-asa, yung mga dam po natin, yung inaasahan daw by June, yung very strong El Nino coupled with hanging habagat. May timeline ho tayong tinitingnan dito, like yung pagbabalik ng system, yung mga gen facilities po sa kanila. Meron kayong ganon, deadline po sa kanila? Meron na po tayong mga sulat sa ating mga system operator at ganon din po sa ating mga may-ari ng planta ng elektrisidad. At pinagpapaliwanag na po natin sila, pinagsasabi po natin sila ng mga impormasyon na kinakailangan natin. At although wala pa pong timeline, hinihintay po natin yung kanilang mga sagot dahil hindi pa po lahat ay nakakapag-submit ng kanilang kaukulang report doon sa hinihingi natin mga information. Pero makakaasa po kayo na amin pong isa sa publiko kung sakali pong matapos po yung aming evaluation. Pero bukod po dyan, naghahanda naman po kami. Ang paghahanda po namin ay sa buong taon. Pinag-aaralan na po natin. Meron na po tayong tinatawag na power outlook simulations hanggang katapusan po ng taon. Yun. Alright. Sige, aabangan din namin yan sa mga susunod po. Ako, Yusek Marasigan, maraming salamat sa information at sa inyo pong panahon, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at binigyan niyo ng pagkakataon ang kagawaran ng enerhiya upang magbigay ng impormasyon para po sa ating publiko. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo. Thank you, Yusek. Yusek Mario Marasigan, Department of Energy. Ating pong nakausap ngayong umagang ito. Naghatid sa ating orasan alas 8:26. 8:26 in the morning. DCXL 558. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tara na! Bukas na yan!
Wala naman boss mo eh. Ngayon kasi ang deadline nito.